Kampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Check. Ayan, Yun, ayan, may mic ayan. na. Alright, welcome back to another episode. I'm just kidding. Wala pa ba? We're not still back. Ayan, and now we're back. Yan. Magandang hapon sa inyong lahat. Mismo, teka lang, yung perch mo, kuntikan ko na. Ala, natanggal pa yung mic. May nagbabadya. Mukhang may paparating ah. Kaya may paparating. Natanggal yung mic. But anyway, Wow. teka lang kailangan ko lang ng tulong pinansyal. Pinansyal tuloy. Ano pala, paano ba to? Ay, shoutout ko muna habang inaayos ni Kati Tricks yung kanyang mic. Ay, shoutout ko lang lahat ng mga tagapagpakinig natin dyan sa mga palengke, sa palengkeng luma, bagong palengke at palengke Pag-asa, at syempre yung ating mga chuper na nasa kalsada ngayon, mga jeepney driver, tricycle driver, bus driver, at ang ating mga nagtatapangang auxiliary forces sa mga kanya-kanyang barangay, at syempre yung mga ating mga rescuers, yung mga ating first responders na nakikinig ngayon. Yan. Okay na, Tricks? First time ko na-experience na parang helpless ako. Nangyari na ba sa'yo yan sa magsaysay? Hindi. Yun lang. Pakiramdam ko helpless ako ngayon. But anyway, magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali sa inyo lahat. Welcome to our another episode here at The Talk Hang Show. We are Ka-TH Trixie and my partner here tonight or today or this afternoon, Ka-TH Keen. And yeah. Are we gonna do the radio voice? Well, actually, if you want to know why I'm talking like this, it's because our topic for today is how Filipinos easily adopt other culture. Yeah. Okay. This is, oh my God, wala na ako English. Alam mo, magandang kasagutan yan. Gaano ba kabilis mag-adapt? Yes. May kabilisan. Kung gaano tayo katagal kaya mag-adapt, kitang-kita sa pagsasalita natin, hindi ganun katagal. Mga 5 seconds. Kaya namin mag-adapt. Mismo. Tapos 5 seconds, di na kaya. Tawag dito, sa mga nakikinig sa atin. And by the way, bago kami mag-start dito sa official topic natin, gusto nga pala batiin si Ate Pe. Ayan, Ate Pe, Magandang tanghali. hapon, Ate Pe. Oh. Tsaka sa lahat ng 3,000 viewers natin, na kanina 5,000 siya, pero mukhang nag-check lang sila. Hindi, may kutob ako. Mukhang galing sa bahay namin lahat yung 3 viewers. Check natin. Alright, nanonood ang aking mom, siya ang isa, at si Tita Mercy yung isa. Okay. Ayun. Mga very supportive, mga very backstage mother. Yes. Thanks, mothers. Okay, anyway, Tek, baka pwedeng palagay naman ako nung Batang Gapo poster natin. Just to promote yung show, incoming show ni Mac Navarez. Yes, and nanalapit na rin kasi siya. Oo, malapit na siya. Palanding na, malayo pa ba yung aeroplano? Nasa Kuala Lumpur na daw siya, kaninang yun 6 a.m. Yun naman pala eh. So, malapit na. but anyway, ayan, sa mga ka-TH natin, we have an upcoming gig nga pala this coming November 30 sa may Brad's Beer and Grill. At ang title po ng show ay Batang Gapo. A Mac Navarez comedy special, first ever recorded comedy special na by Ann Olongapeño. And our official partner, media partner is K5 News FM. And this is the official launch of the Find the Others, clothing ni Mr. Mac Navarez. But anyway, kasi plus may show pa nung etong Sunday, kaso sold out na sa Zealand. Sa Castillejos. Tawag dito, magpe-perform po ako doon. Ako po si Trixie Corpez. I'm gonna do the music and comedy performance there. And kasama po natin doon din si Ka-TH Kin, na he's gonna be the featured comedian there tonight. Ayan, ito po ang poster natin. Yan yung poster, napakaganda naman.
Yes, ayan. Napaka- Door charge early bird, 250 pesos lang. And walk-ins natin ay 350 pesos. Oh, so get your tickets early. Yes, payment via GCash is 0966-561-1088. Mark Chevy Navarez. Ayan. So, yan po. Saan located ang Brad's Beer and Grill? Sa Building 93, Lincoln Street, SBFC, near Seafront SBFZ. Ayun po. Yun. This is a Comic Fiber production, by the way. So, maraming salamat sa mga maaga bibili. At, mabilis ang promotion na rin. Yes. If you need the baking needs, Yes, for all your freshly baked breads and baking needs, punta lang kayo sa Merceditas Bake Shop. May branch kami dito sa Olongapo City, sa number 23, 22nd Street, West Bakbak, Olongapo City. and kagabi nga pala, gusto Kagabi. nga pala magpasalamat sa successful. Successful. Maraming open salamat sa Acapella Cafe, yes, for hosting yung open mic ng Zamba Yes. Mic. Baka magtataka sila bakit successful? May pumunta talaga para sa open mic. Yes. Yun na para sa akin, yun ang meaning ng success. Oo. Yung bumabalik lang sila for open mic. Yes, nanonood sila for nanonood. open mic. Yun, talagang nakakaantig puso yun. Maraming salamat doon kay Kuya. At na may kasamang babae, yung kumakain sila ng dinner doon. Yun. Dalawa silang couple doon eh. Tapos, sa ating station manager, si Ma'am Aileen. Si Ma'am Aileen, Thank you so much, Ma'am. Support. Thank you for supporting us sa Acapella Cafe. Again, maraming salamat sa inyo. Every Monday nandun kami. And dagdag ko na nga po pala, dahil lagi ko naman siya pinopromote dito sa radio, may dala po akong Trill Sweet Juice at ang variant po na hawak ko ngayon ay pure pineapple juice. Medyo may kaasiman siya at katamisan kasi pineapple po siya. So ayan, makikita niyo naman. Dahil masarap pa maasim. Yes, depende sa maasim. Kaya kitang-kita niyo naman yung bits ng pineapple yan. Meron talaga yan. Fresh. Yes, fresh. So if you want to order Trill Sweet Tooth, Sweet Juice, message nyo lang po si Trixie Corpez sa Facebook niya. O kaya si Real Escobar, RYLESCOBAR. Ayun. Yes. Anyway, Ano yung topic ulit natin? gaano kabilis mag-umadap ang Pinoy sa kultura? Kasi nga, ka-TH-Kin, lagi na lang natin napapansin na, for example, ang Pinoy ang gagaling magsalita ng English. Kumpara Diba? kumpara sa ibang lahi na hindi natural English speakers. Yes. And so po, ito pa nga makulit yung mga mother tongue talaga nila is English language. Nagugulat sila dahil ang Pinoy mas magaling po magsalita kaysa sa kanilang mga lokal. May mga ganun eh. Hindi, eto na lang sa dami ng BPO companies na nandito sa Pilipinas, yun isa na sa ano yun isa na sa proof na kung gaano tayo kabilis mag-adapt. Mismo, oo. Kasi pagka ewan ko, kasi ikaw ka-TH Tricks, nasubukan mo magtrabaho sa isang BPO. Diba? Yes. Ewan ko kung ito yung totoo to kasi nung college ako, nagkaroon kami ng parang training. Ano lang naman yun, parang 1-month training lang naman. Pero pinasaulo sa amin yung 50 states ng US. Pinapasaulo sa amin yung 50 states tapos pinapakinig sa amin yung accent yung pag-English ng mga Amerikano for each, hindi naman each state, like kung Midwest or kung some part ng US, parang ganon. Pinapaano sa amin yung accent. So parang tinitraining kami as if kasi parang ganun, 'di ba? Yung kailangan pag kinausap kasi puro foreigner yung kausap mo So parang dapat as if nandun ka rin. Yes. Para maging komportable silang kausap ka. Kasi hindi sila makukomportable kung halimbawa yung kausap nila nandito. Tawag dito, ayun, iniisip ko kaya napatingin ako sa babae kasi iniisip ko mabuti kung ano yung naging company ko na nag-require talaga sila ng marunong mag-English accent o American accent. American ba o British? British and American. British. Ayan. Canadian. May accent na ganun. Naghanap sila ng employee o applicants sa ganun. So, yung in-applyan ko, Indian company. Okay. Lahat sila nare-reject kada may call sila. Cold callers, cold calling yung trabaho. Nare-reject sila. So, nag-require silang mag-hire ng Filipino, na which is ako yung isa dun sa mga na-hire. Kasi nga, yung pinaka-interview lang is kailangan mo lang basahin yung script nila. Kapag nabasa mo yung script at maganda yung accent mo, pasok ka sa trabaho. Pasok na.
Ngayon, eto na, binasa ko yung script. May kasabay akong African, tsaka dalawang Indian. Fortunately, actual call kami. By the moment na narinig yung Indian accent nung client namin, nung tinawagan namin, nag-drop kagad ng call. Pero nung kami naman ng African tsaka ako, nag-call kami, and then pagka-call namin is na hindi kami tunog Asian ba? Tunog kami puti. So, na-entertain yung entertain, So, one of the reason bakit nire-require talaga ng mga BPO is hindi yung may accent yung kahit papano marunong at medyo fluent. Hindi na natin bibigay yung 100% na kailangan, pero yung pwede na. initial, yung pwede na. Yes. Okay. Para naman yung iba kasi kapag sinasabi nila, "Ay, call center, pang magagaling lang mag-English yan." Hindi pag sinabing call center, hindi porke call center is kailangan magaling ka na mag-English. Hangga't maaari nga minsan yung nagulat ako dito meron akong kasabay noon naman sa company na sa Pampanga sa Concentrix. Work ako noon. Meron ako nakasabay doon. Tinalo niya yung graduate ng college na sobrang fluent magsalita ng English, sobrang ganda ng accent. Tapos siya, English barok lang. Dahil Pero ba the means is mas naiintindihan kasi siya. Okay. Siguro baka yung mga ginagamit niyang salita o yung mga words na The ginagamit most simplest mas words. simple lang. Oo. Oo nga naman, kung gagamit ng matataas na salita, mahirap nga na maintindihin. Kahit Yes. Tagalog, ganun Pagka ginamitan ka ng dalisay, subalit. Ano yan tatakwat, yes, parang exactly. Mismo. Hirap yun. Kaya nga one time nung nagwo-work na ako doon, nag-training kami ng mga heads. Ganun, nag-training kami. Tinest namin mag-call, nagagamit ka ng mga gantong salita. Yung malalalim na. Kung paano magsalita yung mga nag-a-apply na talagang So, alam mo yung customer mismo yung nahihirapan umintindi. Kahit pa ba mother tongue nila yun. Oo, depende nga naman kung parang argument sa korte yung English Mismo, mo. di ba? Oo, mahirap Pero nga nung naman ginamit yung the most simplest words na ginamit para doon, napakadali na catch nung CX o nung customer. Good morning, you, me, Hindi to, naman ganyan. now. Hindi ganon. Hindi naman ganyan. Hindi ganon. Yun, simple yun. Kahit di marunong. You, me, what's problem? Hindi naman ganyan. Pero ayun, tawag dito, the most simplest words. Mas na madali maintindihan nila. So ayun, isa sa mga mga nadaling na adapt ng Pinoy yan. At ang salitang ang Espanyol. Hindi, hanggang Marami ngayon. tayo. Maraming words tayo na ginagamit ngayon na Spanish. Siguro, magandang tanong dito kung gaano kabilis mag-adapt ang mga Filipino is yung mga OFW natin na kung may mga listeners tayong OFW. Sa 5,000 listeners natin na OFW. Kung may OFW sa inyo, pwede nyo i-comment gaano kayo kabilis nakapag-adapt dun sa bansa na pinuntahan nyo. Or magandang rin is KTH Trixie, yung medyo medyo i-local natin. Ikaw ba, gaano ka kabilis? Di ba yung Pilipino may word tayo yung namamahay? Gaano ka kabilis maka-adapt? Actually, wala akong ikaw, di ba, ikaw maraming beses ka lumipat wala akong ganyan yung wala akong ganun. For example na lang kunyari, sorry sa mga kumakain pag nadudumi. Di ba? Ang ibang tao, hirap makadumi sa ibang bahay. Oo. Di ba? Oo. Pasensya na sa mga kumakain pero kasi ito talaga yun naman totoo talaga totoo. Oo. Ako kahit saan, kaya Kahit ko. saan. Oo. Tsaka, pagtulog, kaya ko matulog kahit saan. Kasi nga, bata pa lang ako kung saan-saan ako nagpupunta Saan-saan ako gumagala, nakikigamit ng banyo, nakikitulog sa iba't ibang kama. So, kahit saan mo na ako bitbitin ngayon, kaya mo madap agad. Kahit ako ganun din Hindi naman ganun, pero parang isa sa mga conditions ko yan. Siguro, pag ako sa isang bagong lugar, once na nakadumi na ako, okay na ako dun. As is ka na. As is. Kahit Yun na yun. paulit-ulit na. Yun na yun. Okay na. Hindi na ako mamamahay dun sa lugar na yun. May isang beses lang ako na namahay talaga ako ng matindi. Nung may show kami nun ng banda ko sa SBM ito sa Remy.
ang banyo nila yung ano lang, yung binubuo lang na banyo. Paano binubuo? Yung yung portable ba? Portable lang, oo. Oo, nalalaglag lang. May ano lang yun, parang tabla lang yun, nalalaglag yung gano'n. Parang sa aeroplano, parang nakasakay sa aeroplano. Ganon. Zug, ganon lang. Okay. Hirap na hirap akong gumamit nun. Kasi hindi ako sa hindi sa namamahay ako Katwiran ko kasi, kulob siya, tsaka ginagamit siya sa pang-ihi lang. Pero kasi meron siyang may toilet May siya toilet. Oo. So, technically, baka pwede rin gamitin. Oo, hindi. Tsaka nakakatakot yun, mapagtripan ka. Pag nasa loob ka, itaob yung yung... Mismo. May kasi mga ganun. may movie dati ganun. Jackass di ba? Oo. May mga prank ng Jackass na ganun But anyway, bago tayo mag-proceed nga pala sa topic natin na gusto ko nga pala mag-shoutout sa lahat ng nanonood sa atin na ka-TH Rex Meliora. Sa mama ko na nag-comment yan. Shoutout po, gwapong DJs. Shoutout sa iyo, Ma'am Po, Ma'am Balot. And kay TH Ruel Sason, afternoon Good mga afternoon ka-K5, po. ka-TH Keen, ka-TH Trixie at K5. Olonga po family. Ayan, si ka-TH Nathan Biray, Nathan welcome Biray. back. Ayan, welcome Present. back. Present ka ngayon. But anyway, ayan, balik tayo sa topic natin. Kasi nga, yun, natakot ako. Ano yun concert yun sa Remy Field din na di na kinaya. Alam mo yung kaba? Yung dumi kaba? Ganun yung nangyari. So, nagmadali ako. And then sa nangyari, pagkatapos kong dumumi, hindi nag-flash. Yun Kung yung nandun po kayo sa pinaka-natatakot. concert, ano concert yun, Trix? Wala, after nun, sinara yun, pinadlock. Pinadlock. Oo, Ganon pinadlock. katindi. Pinadlock. So, yun lang yung time na talagang hindi ka nakaano. Yun lang yung parang time na namahay ka. Siguro dahil hindi bahay yun. Mismo, hindi ba? Kubeta lang talaga yun Oo. Ah. Ikaw ka TH Kin, ako kasi, kahit anong kwarto kaya ko matulog. Ako sa akin, kahit ganun din. Masa ka rin. Di lang kwarto. Gusto mo upuan. Gusto mo ngayon, pakita ko sa'yo. Dito sa upuan na to. Sabihin, masa ka rin. Ha? Masa ka rin. Oo, masandal, tulog. Masandal, Go. oo. Ako kasi, kahit saan naman po ako makatulog, okay lang. Ang katwiran ko lang, basta may malambot pa kung mahigaan. Pero kahit matigas, walang problema naman. Sanay din naman sa matigas. Pero, pagka malambot kasi, mas mabilis ako nakakatulog. Tingin mo ba, sa pagkain, alam mo, feeling ko ang mga Pilipino, mabilis rin makadap pagdating sa pagkain. Mismo, speaking of pagkain, ang mga Pinoy, hindi naman talaga totoong nagda-diet yan Kasi talagang sanay tayo sa salitang sa kanin diba? Kanin Ang mga Pinoy, sabihin na natin ang Asian. Oo. Ang mga nakatira sa Asia is mahilig talaga sa pagkain kanin. So, yung mga diet na yan, na-adapt lang naman nila yung salitang diet na yan nung pumasok yung mga foreign Hindi. Yung ibang foreign from the first world country. Pero kasi noon, nung panahon ng mga lolo't lola natin, hindi naman uso yung salitang diet na yan. Hindi. Di mo naman kailangan mag-diet nun Di ba? Kasi Hindi, tsaka yung pagkain din nun, healthy. Oo, healthy. Tsaka wala namang, madalas nasa labas ka Oo. Alam mo, even yung mga bata palagi sa labas, active. So hindi kailangan talaga yung diet talaga, parang lately nga lang na yan. Mismo. Kasi kailangan nating kailangan magpapayat Ayan, tsaka dagdag na rin natin sa pagkain din kasi, na-adapt na rin ng bansa natin, ng third world country. Tayo kasi ay nasa third world country, na-adapt yung mga pagkain na pang first world, mga steak. Yan, Pag spaghetti. Yan, ganyan. Madaling ma-adapt talaga yung steak, lalo na kung may pera ka. Pag wala kang pera, gusto mo mang i-adapt yan, di mo ma-adapt yan. Sige, pangmasa, egg waffles. Egg waffles. Ang egg waffles Torta. po, hindi. Hindi. Kwek-kwek. Egg waffles. So, Egg magandang term kwek-kwek, yan. di ba? Oo. Toasted banana Q. Banana Q. Maruya. Ano ba? Ano yan? Banana pancakes. Banana pancakes. Banana mismo. pancakes. Maruya. Maganda yun. Maganda. Pagbibili ka ng tokneneng, mga gano'n. Pabila mo isang egg waffles. Yung gano'n may accent. Egg waffles nga po. Yung nagtitinda. At saka soy with vanilla extract. Ano yun? Taho. Galing. Yan yung mga na-adapt natin sa sa first world ng mga pagkain di ba? Ang taho ata, alam salad. ko, Asian countries ang sa bagay, soy. Asian yan. Soy. Oo. Salad. Hindi naman tayo usually talaga kumakain ng salad.
Ensalada. Ensalado. Pero Oo, yung salad pero yung salad, na, yung parang Caesar salad. yung ganun. Oo, foreign yan. Foreign yan. Pero ang mga Pinoy mahilig ngayon sa ganun. Siguro, kasi siguro bihira lang natin kainin. Kaya mabilis tayo magkita. Pero kasi ito yun, paano kung isa kang Pinoy, pumunta ka sa ibang bansa, tapos sila, lalo na napunta ka sa bansa na hindi uso kanin, mashed potatoes. Yes. Yes, O, paano, exactly. paano, gusto kong malaman gaano kabilis yung mga Pilipino doon nag-adapt. Kasi, may mga, alam mo yun, yung dati noon ang uso, ang balikbayan, pupunta dito sa Pilipinas, magdadala yan ng mga imported na produkto. Pero kasi ngayon, dahil makakabili ka na sa mga commercial groceries ng mga imported na products na dati, na-experience lang natin sa balikbayan box. Ngayon nakakabili na tayo, kahit sa mga convenience store meron na eh. Ngayon, parang ang nauuso, si Pinoy na balikbayan pupunta rito sa Pilipinas, hahakot ng mga produkto dito para ipasalubong dun sa... Baliktad na. Baliktad na. Kasi doon walang magic sarap, walang ganun, walang... Happy. Pansit Manik, Canton. Pansit Yung mga... Canton. Yun, madalas ko marinig Uy, yan. bawang. Yung mga yan. Yan yung... Alam ba't ko alam? Bakit? Dati ko rin po kasi sa mga nakikinig, dati ko rin po naging trabaho yan. Oo. Na uutusan ako ng mga, yung mga babalikbayan. Yung mga bibilihin. Mga bibilin na tapos may talent fee syempre. Patabi na yung mga kaya yung sukli akin na. Yung sukli. Oo. Ganyan. Kaya alam ko po yung mga binibili. Mahal daw yung mga... Lalo na gustong-gusto nila magpabili sa akin ng Red Horse pero hindi nila alam paano ibabalot. Yung Red Horse, wala daw talaga. May Red Horse daw doon pero mahal. Oo. May mga San Miguel products daw doon pero mahal. As in, mahal. Yung level na mahal daw parang times 4, times 5. Siguro yun yung part na hinahirapan sila mag-adapt. Kasi yung panlasa pa rin. Panlasang Panlasa Pinoy, pa rin. Siguro yun yung siguro rin yung tumutulong para makakapag-adapt ka dun sa lugar. Yes. Alam mo yan? Yung paminsan-minsan, matikman mo pa rin yung lasa ng May bahay. teka lang, kasi ako nakatingin ako sa first world ng mga biyahero eh. So I mean kasi marami akong kamag-anak na mga lagi nasa US, laging nasa sabihin natin Australia, United Kingdom. Pero yung mga ang lagi nilang sinasabi sa akin, yung mga nakakwentuhan ko mga kamag-anak ko na nagpupunta na US o kung saan man diyan, madali lang maka-adapt dun sa culture nila. Kasi nga napaka-liberated nung area nila o nung country dun. Pero yung mga kamag-anak ko or especially mga kaibigan ko na nagpupunta naman sa mga third world country pa rin, dun daw nagkakaroon ng malaking adjustments. Or Middle East. Yes. Middle East. Ang daming Pinoy diba? na nakulong dahil nahuling umiinom. Mga ganun. O kaya kumakain ng baboy. Makain ng baboy. Mismo. Yan, tawag dito, meron akong kabanda, dating kabanda na nasa China ngayon, sinasabi niya sa akin, kung hindi ka kumakain ng paa ng manok, hindi ka mabubuhay sa China. Talaga? Kung wala kang pera, yun daw ang Yun lang afford mo. pagkain. Yun lang Oo. afford mong pagkain. Malamig dun. Yan, an additional adaption yan. Kasi nga malamig eh. Sa Pilipinas, ang natin, panahon natin, init at tag-ulan. Tag-ulan at tag-init lang, di ba? Maaraw umuulan lang. Yan lang ang panahon. Yung Doon minsan niya, kompleto tag-ulan natin mainit pa din eh. mismo. Oo. Yun, tawag dito, sabi niya nga, marami daw silang adjustments. Pagdating sa yun pa sa klima Mga sa klima, yun. Tapos, pagkain, most usual daw, especially sa China daw, yung mga pagkain daw nila dun is hindi daw ganun kalasa yung iba. Yung iba walang lasa. Disclaimer po, kwento lang po to ng mga ayon to sa ayon sa experience. Sa mga sa experience sa mga kaibigan ni Trixie. Ayan, sa China daw ganun. Singapore, mahal daw ang yosi dahil Mahal ang bisyo. mahal ang bisyo, Mahal ang bisyo. pero masasarap ang pagkain. Nice. Okay Ayan. naman yun. Parang feeling ko, parang kakayanin naman yun. Pero mahal lahat. Mahal lahat. Mahal lahat. Technically, mahal ang cost of living sa Singapore. Oo. Pero daw, tumawid ka lang daw ng Malaysia, mura na. Mura na. Magkatabi lang yun, pero mura na da. Border lang. O daw yun. ibang araw, pagka na-expired yung visa ng ng Singapore, tatawid lang daw Malaysia. mismo. Parang magre-renew lang, tapos babalik ulit. Mismo. Ganun. Another 30 days. Mga ganun, no? Tapos, meron naman ako naging tropa. Nagpunta siya ng Russia, Moscow. Ano naman daw dun, sobrang lamig. Oo.
At saka ang pinaka-worst part daw doon, lahat daw ng pagkain nila, it's either maanghang o maalat. Yun lang daw. Yun lang daw, walang tamis. Walang tamis. Dahil daw ang katwiran, malamig. Ang painit ng katawan. Ang painit ng katawan, no? Oo. Si Ka-TH Mac kaya, nakapag-adapt na dun sa Australia. Oo nga, no? Pero kasi pakiramdam ko, ang sabi niya nga sa chat sa atin, Oo. para lang din daw siya nasa Pilipinas. Oh, pero English na yung chat niya eh. Oo, yun nga. Doon Hindi na nagtatagalog eh. TH Mac, kamusta? Doon ako, medyo may malaking question mark sa amin dito eh. Pero speaking of lifestyle din, ang Pinoy dito sa Pilipinas, nagbago ang lifestyle ng mga Pinoy magmula nung nag-boom ang social media sa Pilipinas. Oo, kasi medyo may access na tayo eh. Nakikita na natin yung, Yung ni mga trend nangyayari. Mismo. trend sa ibang bansa eh. Kumbaga, up-to-date na rin tayo compared noon. Na kung ano lang yung nakita mo sa TV, minsan darating yung halimbawa, parang yung, naalala mo yung F4? Yung ang daming gumaya ng gupit ng F4. Tapos turns out parang 2 years old na yung new series bago dumating dito sa Pilipinas. Kaya nangyari, nung nauuso pa lang yung F4 na gupit, laos na sa ibang bansa. Mismo. Oo. Oo. At saka ito pa, dagdag, ito yan, ang sinasabi ng ka-TH Kin ay yung pagiging late ng Pinas. Hindi. Sa previous na era. Yeah. Pero hindi ngayon, katulad ngayon. sa panahon ngayon, sobrang bilis na nag-a-adapt lalo kasi nga, ang cellphone ay kayang-kaya ng bilhin ng kahit na sino. Sa panahon ngayon, Hindi, tsaka yung mga phone kasi ngayon, may iba-iba ng range. Yes. May budget mula sa yung mahal and then meron kang mid and then meron kang yung mga mura. na kahit yung mura, kaya na magamit sa pang social media. Oo, so yung impormasyon nasa kamay nyo lang. Yes, exactly. Oo. So parang dati, nung panahon na yung kinakwento nga ni ka-TH Kin, nakuha nila yung idea ng F4 dahil sa TV. Wala pa kasing phone nun. May phone nun, pero wala pang Facebook o Google or what. Ano pa lang nun eh. Text parang lang, text at puro tawag. Nokia lang. Oo, yung mga Nokia ganun, days yung lang mga yun eh. Pero ngayon, lahat ng, tignan nyo nga gano'n nakabilis nag-adapt ang Pinoy. K-pop ay sa Korea. May sarili na tayo. May sarili na tayo. P-pop, P-pop. Pinoy Oo. pop. Pero ang forma, Korea pa rin. Koreano. Di ba? Ano ba? SB19. 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 Alam mo yung SB19? Ito palagi ko sinasabi pag nakita ko yung picture, yung pinakamaitim, anong pangalan nun? Hindi ko rin Yung maitim sa Sorry. yung maitim sa kanila, siya yung pinaka-talented eh. Totoo ba? Hindi, kasi wala kang choice, ikaw maitim eh. pag sa grupo, ikaw yung ganon, yung alam mo ba, grupo tayo ng mga poging lalaki. Pag ikaw yung hindi ganun kapogi, men, kailangan galingan mong kumanta. Ikaw yung pinakamagaling sumayaw, ikaw yung pinakamagaling kumanta. Kasi ikaw yung pagtanggalan, ikaw yung ulang-una eh. Diba ikaw naging banda ka. Oo. Kung halimbawa banda nyo, halimbawa sa Magsaysay, bumuo sila ng banda, okay guys, gagawa tayong banda, lahat tayo pogi. Diba? Lahat pogi. Pag tinignan mo yung mga kabanda mo, tapos natansya mo, ay, ikaw yung pinaka-hindi pogi. Kailangan mong galingan. Kailangan mong galingan, di ba? Actually, dati, nung pandemic, na-board yung mga banda eh. So, kumuha ngayon ng lineup, puro tisoy. Gagwapo, puro tisoy. Mga talented talaga. Purely. So, tignan, naligaw ako dun sa lineup. Bakit ako napunta sa lineup na to? Kita mo na. Todo effort yung kanta mo ngayon. Ngayon, ang nangyayaring eksena dito sa kwento, sa binuong banda, hindi na tuloy. Bakit hindi na tuloy? Bakit? Ayoko sumama. Grabe naman. Alam mo yung mangyayari, para ako magiging against the light. Puro tisoy tapos moreno bigla. Hindi naman, Trix. Baka naman gusto lang nila ng ibang mix. Alam mo yun? Pero, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Tulad doon, P-pop, K-pop. Ang mga, may sa Korea, mayroong Blackpink. Diba? Blackpink, 2N1, mga ganyan, di ba? And then mayroon tayong beanie ngayon. May beanie tayo ngayon. Yun. Tsaka, yung... Alam mo, ang ganda ng ako, bihira lang, hindi ko masyadong napakinggan yung mga kanta ng beanie. Pero, natutuwa ako na piniresenta nila yung beanie as ganon. Kasi, naalala mo yung time ng sex bomb? Tapos, ilan silang grupo, tapos lahat sila, alam mo yun, lahat sila puro, paano ko ba sasabihin to? Alam mo,
ang market nila, hindi naman mga batang babae ang market ng sex bomb eh. Oo. Parang ang market ng Matatandang lalaki. Oo. Yun yung market. Mga malulungkot na matanda. Wow! Oo, yung yun yung parang yun yung Parang- ganun yung package nila noon. Ang naiisip ko dyan kasi, kaya nila ginawa yung ganun. Kasi kailangan nila ng panapat sa Viva Hot Babes. Oh, kita mo. Kumbaga Ganun. parang ginawa siya para parang maka-attract ng ang market niya, feeling ko lang more on sa mga lalaki. Mismo. Compared dito sa Bini na alam mo yun na Lahat. Even yung mga bata ina-idolize sila. Parang Mismo. ganun yung nangyari. And, parang ano nga parang okay, gawa tayong girl group tapos kung ano yung mga kanta para kay Sarah Geronimo ibigay natin sa kanila. Parang ganun yung nangyari, ganun, 'di ba? tama. So and then yun na. Ayun. Kaya natutuwa ako sa Ako naman, ba't natutuwa ako dyan sa grupong Bini na yun? Although di ako fan. Pero natutuwa ako sa kanila kasi nga, yung journey nila, sobrang tagal na ng Bini. Oh, talaga? 2018, 17, 16, mga ganun para Abong na sila. Bini na sila noon pa. Pero ngayon lang sila nag-boom. Hard work pays off Oh, talaga. kahit SB19 eh, no? SB19, hindi, ano yun? Binuo sila. Binuo sila. Oo. Gano'n sila katagal ba? Kailan sila binuo? The year na sumikat sila, yun din yun. Yun din yun. Mm. Pero kumaga, alam mo yun, yung level ng kasikatan nila and yung pagtangkilik ng local community sa kanila, hindi rin biro yun, eh. Oo. And dagdag na rin natin, tawag dito, mga banda ng Pinoy. Mga Filipino band. Oh, yan. Oh, yung mga Ang Filipino daming bands. naka-adapt din sa mga tugtugang pang first Totoo. world. Totoo. Ibang-iba na yung mga kantang Oo. Alam mo yung pag pinakinggan mo yung mga kanta ng mga local bands ngayon, and then ikukumpara mo sa Torete, Oo. like sobrang layo. Mismo, Oo. sobrang And layo. I'm not saying na pangit yung kantang Torete. Maganda yung kantang Torete, pero pakinggan nyo yung mga kanta ng mga banda ngayon. Yes. na Pinoy. Grabe, iba. Ang best example, Four of Spades. Napaka-talented. Wala silang itatapon talaga. Oo. Lahat sila magaling. Oh, yung ang hindi lang nila kinaya yung magsama-sama. Magsama sa... Problema yun, naging tatlo nga sila eh. Kaya nga. Banda natin 4, paano natin gagawin 3 to? Kaya, Four of Spades. Isa sa pinakamagaling. Kamikaze. Oh, yan, isa pa. Ang bansag sa Kamikaze ay sila ang, sabi ng mga tropa, Japanese rock of the Philippines. May ganun sila, no? May ganung feel sila. Kasi mga kanta ng Kamikaze, tunog tunog anime. Hindi, tsaka even sila, pag napanood mo sila sa music video. Yes. Oh. Mahilig din sila gumawa ng mga music video na comical. Oh. And ito, magaling mag-parody ang mga Pinoy. Oh, yan. Isa pa yan. Yan yung bilis ng adoption ng Pinoy. Bagong kanta, kakarinig pa lang. Bukas, may parody na yan. Kudos Michael V. Pero isa sa pinaka nalupitan ako talaga, Parokya ni Edgar. Oo. Parody band. Oo. Iba yung parody nila, no? Oo, kakaiba lang. Isipin mo yung kanta ng System of a Down, yung Chop Suey tsaka Toxicity. Pinagsama nila as one. As one. Order oo. Taker. Oo. Yun. Hindi hindi siya baduy kantahin. Oo, ang angas. Oo, minsan nga sa sobrang ganda nung parody nila, kung hindi mo alam yung original song, akala mo sila talaga. Yes. Oo. Meron pa yung yung Siopaw na special. Siopaw na special. Creep. Oh, ano yung Diba? creep yun? Oo. Yung Siopaw na special. I wish I was ano ba yung Pizza Pie? Pizza Pie. Diba? Pizza Pie. Oh, yeah. Yeah, maangas din. Maangas. Ang magaling ang Galing. ang Parokya ni Edgar. And yun, isa sa mga na-adapt nila from the first world country. Kasi may Hindi, puro first world yung mga kanta eh. And at the same time din, yung parody ay nag-start din talaga sa first world. I mean, yung mga kanta na sumikat doon, may gumagawa na ng parody. Na-adapt ng mga Pinoy at sumikat yung mga naunang gumawa. At ngayon, hirap na yung mga gumagawa ngayon kasi nga, marami na. Oh, tsaka kasi minsan pagka yung mga ibang gumagawa yung mga gumagawa ng parody lately minsan alam mo yun, mababaw lang yung hindi ko naman sinasabing lahat pero kumbaga mayroon kasing iba yung alam mo yun yung basta sumapak na lang dun sa yun na. Dagdag ko rin ka-TH, tawag dito. Sorry. Yes, yung bits, yung pineapple bits ng juice ni Trixie. Nakaka-deserve ni pala siya dapat iniinom naka-live. Nawag dito. Ayun nga, marami rin kasing tumaas kasi, I don't know kung tumaas ang humor o bumaba ang humor natin, pero kasi
kakanood natin ng mga pang first world na mga movies, yung humor natin gumaganda o tumataas. I don't know kung anong proper explanation. That's why yung humor ng ng Pinoy o humor ng Pinas, hindi na natin minsan naabot yung mga pangmasang humor lang. Yung for example, alam mo yung prank na binasa ng tubig, yes, di alam ko sino nakabasa ng tubig. Yung iba hindi na natatawa doon eh. Pero yung mga hindi mahilig manood lagi ng mga comedy movies, talagang tawang-tawa sila sa mga ganun. Depende. Hindi kasi minsan nakakapikundi paano gagawin binasa. Ayan. O pagka inisip mo yun, yung minsan yung mga prank rin kasi, minsan hindi rin, kaya hindi nakakatawa, minsan isipin mo rin yung sitwasyon. Oo. Isipin mo, minsan yung may mga prank na, alam mo yun, yung alanganin na, paano kung papunta ka sa trabaho, binasa ka. Alam mo yung hassle na pagdadaanan mo. Siguro pagdating sa humor naman ng Pilipino, siguro isang example yung stand-up comedy na ginagawa natin, yung point of view stand-up comedy. Dati nun, hindi naman ito ang standard ng stand-up comedy sa Pilipinas eh. Partly siguro may mga nag-adapt. Hindi ko naman kasi meron ding mas trip pa rin nila yung dati. Pero ang nakakaano kasi ngayon, gumaganda rin naman yung scene ng stand-up comedy, and pati yung mga Filipinos na hindi naman usually nanonood ng ganung klaseng stand-up comedy is nakukuha naman natin. Kumbaga may nagko-cross naman na tayo ng and eventually sana lahat maka-adapt na rin sa yung company humor na yun. Ito, I don't know again, disclaimer, ito observation ko lang po to sa sasabihin ko. Kung may magagalit man sa akin, pasensya na kayo. Yung sa stand-up comedy, ito napapansin ko to sa mga sets nyo, ni Ka-TH Mac. Anong problema sa set? Hindi siya negative. Hindi. Pero ang observation ko kasi, yung mga nanonood sa atin na hindi pa tayo kilala, mas natatawa sila sa atin kapag mas simple ang binibitawan mong material. Mas simple, mas nakakatawa. Kaya minsan, alam mo yun natutuwa ako dun sa crowd ng acapella. Yung open mic natin dun. Kasi, alam mo yun, yung mga pumupunta sa atin, sobrang random. Alam mo yun, sobrang random. Never nakapanood ng yung iba sa kanila never pa nakapanood ng ganung klaseng style ng stand-up comedy. And makikita mo pagka tumatawa sila. Genuine. Hindi pilit. Pilit. Hindi pilit. Hindi. Kasi minsan yung alam mo pagka yung fan na talaga ng point of view stand-up comedy. Minsan alam na nila yung bilang kung saan yung pasok ng punchline. And then, alam mo minsan sa sarili mo minsan hindi pa ganun nakakatawa talaga yung joke na yun. And then tumatawa sila. So, like, ano ba to? Nakikisama lang ba? Parang ganun. And then, may mga tao talaga na never pa nakapanood. And then, mapapanood ka for the first time. Tapos makikita mo sila tumawa sa joke mo. Nakakataba ng puso. Ibig sabihin, may nagawa kang tama kahit pa paano. Mismo. And dagdag ko na rin tawag dito kasi nga, ako naman bilang musician kasi, kapag kunyari malalalim na ang tinutugtog namin, hindi na siya na-appreciate ng mga nanonood. Ang makaka-appreciate nun is kapwa musikero ko na rin. Pero kung tutugtog ako ng mga commercial songs, ibig sabihin yung mga simple lang, yung yung madaling sabayan. Madaling sabayan. Doon na-appreciate na nanonood at nakikinig yun. Kasi everyone sings along eh. Exactly, oo. Mas masaya yun. At saka kahit hindi nila alam yung kanta, pero kung napakasimple ng kanta, kayang-kaya ka nila sabayan. For example, yung kagabing ginawa ko. Diba? Oo. Yung dun sa crowd work ko sa acapella. Random crowd yun. Hindi pare-pares ng edad. May matanda, may bata, may mid. Pero lahat napakanta. Lahat sila kumanta. Kasi nga, the way mag-dictate yung kanta kung anong gagawin. Kumbaga yung pagkakasulat ng kanta ganun eh. Parang madaling ma-pick up. Yes, exactly. And yun, ang formula ng pagkakasulat ng kantang yun is nakuha nila yun sa First World. Na-adapt nila yun from First World, yung writer nun. Kasi sa First World, for example, slide to the left, slide to the right, crisscross. So yun, kumbaga yung parang ganun. Yung format niya, inuutusan niya yung tao nang hindi unaware yung tao na inuutusan na pala siya. Tsaka parang mabilis niyang
parang ang bilis niya ma-pick up kung ano yung susunod. Yes, exactly. So everyone follows. Yun mismo. Yun yung ganun, isa sa mga na-adapt ng Pinoy yan. Especially yan, sa baking, I mean sa culinary. Tama ba? Culinary. Maraming hindi lang nakapag-adapt yung Pinoy. Ano ba? Minsan, okay. Nag-adapt and then yung hindi lang siya nag-adapt, nag-modify din. Kasi lalo na pagka halimbawa yung isang ingredient hindi readily available dito. So pagka ganun nag-adjust ka. Naalala ko noon sa amin naalala ko noon gumawa kami ng fruit cake noon. Tapos the best. Pero yung mga fruits na ginamit, yung mga dried fruits na local, so dried mangoes yung ginamit, dried papaya yung ginamit. So yung mga berries na rare, wala. So yun yung mga local na ginamit. So okay din, masarap din so pagka ganun, yun, parang nag-adapt, so something foreign dinala dito, inadapt natin, parang ganun. Ayan, tawag dito kasi marami, at saka kala ko madadagdag din doon yun kasi yung iba mga breads na nag-originate talaga siya sa mga first world, pero ngayon kasi meron na tayo dito mga baguettes. Baguette. Di ba? Meron na tayo mga custard cakes. Di ba? Na mga from first world yan, yung mga yan, di ba? Puro mga European breads yung mga yan. Actually, kahit pandesal. Pandesal, exactly. Pandesal. Yung original na pandesal, hindi nga matamis eh. Naalala ko, as far as I could remember, na meron kami naging subject kasi nung high school and college na napag-usapan ng tinapay. Ang pinaka-lokal lang talaga ng Pinoy is Monay. Hindi rin. Hindi rin ba? Hindi rin. Actually, yung lahat ng tinitinda ngayon. Tinapay mismo, lahat yan dala ng Espanyol yan. Wala naman tayong harina dito eh. Yung trigo, wala tayo dito eh. So kung gusto mong pinakamalapit siguro sa tinapay, pwede siguro sabihin natin puto. Yan. Puto. Yun na. Yung, kasaba. Kasi yan, meron tayo eh. Ayan. Meron talaga tayo dito. Pero pagdating sa tinapay, yung harina, imported yan eh. So, yun yung... Ayan, shoutout nga pala sa shoutout nga pala sa teacher ko nung high school. Sorry ma'am, kinorek na po kayo ng professional baker dito. Ay, ganun ba? Ano ba yun? Ano ba sabi niya? Yun nga, yung ang original na tinapay lang daw talaga na nagawa ng Pinoy ay Monay. Siguro baka yung paano ba to? Baka yung klase ng tinapay. So like nung pinakilala ng Spanish yung tinapay dito, siguro yung mga nasa lineup puro galing Spain and then tayo lang yung gumawa ng parang ganun siguro, parang ganun na kaya nagkaroon tayo ng ayun, kaya yun yata ang unang-unang tinapay Pinoy. Napaka-basic no. Lagyan mo lang ng hiwa sa gitna. Okay na yan. Daming twist and nuts eh. Daming twist and nuts and then sa Iwain mo sa gitna. Okay na yan. Ano pa? Drinks. Marami rin sa drinks. Pero masyado mahabang usapin yun sa drinks. Yung adaptation sa drinks. Pero sa ugali, marami rin. Dati, ang salitang anxiety. Ano, may joke si Mac dyan eh. May joke na si Kuya Mo. Pero medyo bawal natin sabihin sa radyo. Alanganin. Sinasabi rin naman ni Ka-TH Mac na dami na yung mga words, no? Nag-adapt na rin tayo. Pati yung mga sakit na hindi naman natin alam noon, pero na-adapt natin from the first world. Hindi naman siguro na-adapt dahil siguro sa impormasyon na meron tayong hawak ngayon. Yes. Mas madali na natin na parang ito. Alam mo yung ngayon napaka-aware na natin sa mental state ng isang tao. Yes. Napaka-aware na natin. Dinedepende natin doon kung ano yung ugali ng tao. So, mas naiintindihan natin. Kasi, Ka-TH Tricks, naalala mo
promote tayo si KTH, may ano pa tayo, may konting oras pa. Oo. Para tama lang mag-promote. Para lang hindi tayo nagmamadali. Oo nga. Kaya Oo. nagre-relax natin. We do this every Monday to Friday. Oh, yes. here So, at yung- K5 News FM. Yes. And by tomorrow, makikita nyo na po. Si ang- KTH Mac. Magkakaroon na tayo ng welcoming back. Oo. Welcoming back. Oh, tayo. tsaka ano, yung show niya. Yes, promote and natin, yes. dagdag na nga pala natin itong show niya. Comic Fiber Productions, Batang Gapo, Amak Navarez Comedy Special, first ever recorded stand-up special by Ann Olonga Peño. Yes. November 30, 2024, Saturday, 9 p.m. at Brad's Beer and Grill, located at Building 93 Lincoln Street, SBFZ. Yes. Lord- For tickets, early bird 250 and walk-ins 350. Yes, and payment via GCash. Ang number po ay 0966-561-1088. Mark Chevy Navarez. And by the way, ito na po ang official launch ng Find the Others clothing Yes. line. And ang ating official media partner ay ang K5 News FM. Ako po music and comedy dito sa show na to. And I'll be the front act. I'll be the first act of the night. And featuring comedian po dyan is si Ka-TH Kin Portasio. Yes. Yan. Okay. So sana supportahan po ninyo. Yes, supportahan nyo. Sa Zealand, magkita-kits tayo dito this coming Sunday, Yes. November 24. See you there. Sold out na eh. Oo. Sold out na. And dagdag ko na rin, Trill Sweet Juice. Kapag promote Sige. Trill Sweet Juice, sana makabili po kayo nito. Message lang po kayo sa personal account ko, Trixie Corpez, or sa account ng wife ko, RYL Real Escobar, ESCOBAR. Yun. Yan. And Zamba Mike, palike nyo na lang sa FB para naman inform kayo tuwing kailan ang show namin. Ang show namin 9 p.m. sa Acapella Cafe Yes. every Monday. Kung gusto nyo makapanood ng mga local artists doing their craft, showcasing their craft, punta lang kayo doon para manood. And kung artist naman kayo dito sa Zambales and gusto nyo i-showcase yung craft ninyo sa live audience, punta lang kayo ng Acapella, 9 p.m. nandun kami. Or message yung page namin para may sama namin kayo sa lineup ng performers. And also for freshly baked breads and baking needs, go to Merceditas Bake Shop. May branch kami dito sa number 23 22nd Street, West Bakbak, Olongapo City. Yun lang sa akin. Okay, Find the Others clothing line kay Mac Navarez at Tapa ni Tapa Tapa Lord. Lord. Yun. And dagdag na rin nga pala natin sa lahat ng malilate o ngayon lang pumasok, we still have our YouTube channel and Spotify channel. And please subscribe on our YouTube. It's Comic 5-O and Spotify Comic 5-O Radio. Ayan. Maraming salamat po. It's been a day. Kulang pa po. Bali, may dadagdag pa po akong pahabol. Pag gusto nyo po magpa-sign up, ayan, sa Zamba Mic, open mic. Yes. Yeah, nakalimutan kasi kanina. Hindi, sinabi ko na. I-replay mo mamaya bago mo i-upload tong episode. Nasabi pala. Sinabi ko na. Okay. Sorry. Kasi nga, nakakalimutan ko. Yung blueberry cheesecake ko. Blueberry Yun. cheesecake. Mga gusto po umorder ng blueberry cheesecake ko, yan. Message Yan. yan po kayo sa akin. Maraming salamat po. Sketchy Paradise, every Monday, Bruce Buddy. Wednesday, Thursday, Skybar sa Big Bay. Friday, The Mango Park. Saturday, Booze Bar. And Sunday, sa Sixty Legs Chicken. Yun. Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO, Dr. Mel Uy, sa aming Network Operations Manager, Sir Eljan Castaño, at aming Station Manager, Aileen Cueva Sanchez, ako ang inyong likod, K5 Ka-TH Trixie, K5 KTH Kin. para sa kampiyon na balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Olongapo, K5 News News FM. Maraming salamat sa Bye-bye. inyo lahat. It's been a day, it's been a life. Yes, maraming salamat. Have a great day, have a great vibe, have a great life. Thank you so much, Ka-TH. See you tomorrow. Yes! Welcome back to my channel. Naligaw-ligaw. Kakampi mo sa pagmumuni-muni Kaagapay sa araw na matamlay. at katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. Katokacho.